Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matinding mga kaibigan. Talagang itong kampo ni dating Senador Leila de Lima ay mayroon hong mga pahiwatig, patutsada at nagbubunyi nga rin. Nagbubunyi, nagagalak itong kampo ng dating Senador Leila de Lima. At dahil dito sa nga po'y nangyayari sa mga kaso at isinisiwalat na mga utak sa pagpaslang itong dating Presidente Digong. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman, mga mahal kong taga-subaybay, na itong dating Senador Leila de Lima ay almost 6 na taon, humigit kumulang 6 na taon na nakulong. Nagdusa sa kulungan ng humigit kumulang 6 na taon na walang kasalanan ng kanyang mga testigo ay pawang mga tanim ebidensya na kagagawan nitong dating Presidente Digong kasama si Bato at iba pa na mga kasangkot dito. Nagamit ito ang mga tanim ebidensya na galing sa kulungan. Nako, ay matindi. Galing sa kulungan. Mga convicted na drug lord, mga convicted na kriminal. Ang tumistigo noon laban dito kay Leila de Lima upang ipakulong ng dating Presidente Digong. Matapang na babae ito Dapat ganito ang gawin mo, Digong. Matapang. Hindi lang sa salita o bagkos sa gawa. Bakit po natin nasabi? Hinarap ang kaso. Lumabas ang warrant of arrest. Nagpakulong. Alam niya na wala siyang kasalanan Napawalan sala. Napatunayan ng korte na pawang tanim ebidensya. Ito hong mga diniin si de Lima na lumabas sa investigasyon ay tinakot lang nitong kampo ni Digong upang tumistigo. Naku po, ay matindi ito. Ngayon ang matindi rin dito ay kinukwestiyon ng kampo ni Digong, lalong-lalo na itong mga tagasunod ni Digong. At siyempre, itong si Digong, mga kaibigan. Kinukwestiyon po nila mga kaibigan, na walang kredibilidad. Itong mga nakakulong na tumistigo ngayon dito kay dating Presidente Digong, unang-una. Itong mga sino to? Yung mga ikangapoy pinakulong din ni Digong. Subalit ngayon ay lumantad. Tinuturo siya na ikangapoy sangkot sa pinagbabawal na gamot. Ito po si Guban. Yan po ay convicted. Mga kaibigan, kinukusyono nila. Wala daw kredibilidad. Dahil convicted criminal. Ito ang huli. Kahapon lang nangyari. Dalawa tinuro din si Digong na siya ang utak mastermind na pagpaslang sa 3 Chinese national. Mga kaibigan, kinusyo din po nila, wala daw di umano na kredibilidad at hindi ka panipaniwala dahil ito ay convicted na at nakakulong. Ang tanong, mga mahal kong taga-subaybay, bakit si Leila de Lima? Bakit si Leila de Lima nung kapanahunan na nanunungkulan si dating Presidente Digong ay may tumistigo na tanim nitong si Digong, tanim ni Bato at iba pa nilang kasangkot na mga convicted drug lord, convicted criminal. Bakit nyo pinatistigo yan? Ay mahabang usapin, mga kaibigan. Diretsahin na natin ito. Karma. Naniniwala po ba ito isang karma? Mga mahal kong taga-subaybay,
isang karama ba ito na talagang nagpapahiwatig lang po. Ito po ay isang magandang aral. Kapupulutan po natin ito ng isang magandang aral na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa na hindi maganda ay babalik sa iyo. Yan po ay isang patibay, isang katunayan na bumalik ho kay Digong ang mga pinagagagawa niya noon na ikangapoy pangahabuso na kapangyarihang gamit ang anumang kapangyarihan na kamay na bakal. Inuulit ko ho, si Leila de Lima noon, tinaniman ng mga ebidensya galing sa kulungan ng mga testigo. Biglang bumaliktad ang mundo. Biglang bumaliktad ang pangyayari. Si Digong ho naman ngayon ang tinitistiguhan para idiin nitong mga nakakulong. Kakaiba naman ho ito. Kakaiba. Mayroong batayan, mayroong basiyan. Itong mga nagtuturo kay Digong na ikahaho ay sangkot sa mga nasabi nila na sinumpaan sa laysay, pagpaslang, pagpatay, sangkot sa pinagbabawal na gamot. Nako ho, eto na. But na mga kaibigan, buhat po dito. Basahin po natin itong artikulong ito. Ito po ay buhat dito kay Leila de Lima. Buhat dito sa Global Daily Mirror. Shoutout Global Daily Mirror. At ito nga po, karamabayan o pangungutya ng tadhana. Ito. Ex-Senator Leila de Lima tweets a question to her political nemesis, former President Rodrigo Roa Duterte, after NH implicated the letter and dates of 3 alleged Chinese drug convicts inside the Davao Prison and Penal Farm, August 2016, during the House Quad Committee hearing on August 22, 2024. Ito po yung sinasabi ko nga. Mga kaibigan na tumistigo. Ito pa. Ang sabi ni Leila de Lima, Mr. Duterte, ano ang pakiramdam mo ngayon na ginamitan ka ng mga preso bilang mga testigo laban sa iyo? Katulad ng ginawa mo sa akin noon, karamabayan o pangungutya ng tadhana. Na reaksyon, mga mahal kong taga-subaybay, katulad din ho ng katanungan ni dating Senador Leila de Lima. Nandiyan po sa screen, pwede pong i-screenshot kung hindi nyo po lubos maunawaan. Ang tanong, karamabayan o pangutya ng tadhana? Na reaksyon po, mga mahal kong taga-subaybay. Ay talagang malakas ang karma. Naniniwala po ba kayo? So, yan po mga kaibigan ng latest update. Ito mga matindi po na banat nitong ni Leila de Lima na nagbabatayo siya sa takbo ng investigasyon, sa takbo na ika nga po'y pangyayari na halos araw-araw ho. Ay ito ang laman ng ika nga po'y social media na utay-utay na ho nalalansab itong sindikatong ito. Sabi nga ng iba sindikato isang malaking sindikato. Ayon sa mga nagbibigay ng anumang public opinion, itong kampo ni Digong noon. Noon siya ay kasalukuyang nanunungkulan, mga kaibigan, bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang pulis ginagamit para pumaslang. Maliwanag po yan sa pamamagitan po ng drug war. Pero ngayon lumalabas sa investigasyon ng Quad Committee, ang mga bilanggo ay ginagamit din ni dating Presidente Digong para utusan din pumatay. Naku po, ay matindi ito, mga mahal kong taga-subaybay. But anyway, hanggang dito na lang po muna. Ito ang ating latest update. Pasensya na po, tayo abala. At kaya't medyo tayo ay late ang ika nga po pagtatalakay. Maraming salamat po sa lahat ng nagbibigay ng anumang public opinion. Na reaction po diyan, wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.